Isa pong pagbati muli ang nais nating ipaabot sa ating mga kapatid na narito sa bulwagang ito, sa ating mga regular attendees po natin, at gayon din sa ating mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook, sa YouTube, nanonood sa kanilang mga television, nakikinig sa radyo, saan man kayo naroon, ang pagpapalanawa ng Panginoon ang sumaating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po? Sana nga ay talagang mabuti. Ano? Sa tulong ng Panginoon, siguro ay hindi natin pwedeng sabihin hindi mabuti dahil kung hindi mabuti, wala tayo ngayon dito. Pag-aaral ay dito pa rin po sa serye ng Revelation of Hope. Ano? Particular natin tatalakayin sa gabing ito ay kapahayagan sa mga huling pangyayari. Malimit natin nababanggit halos gabi-gabi. Yung huling araw, end time, yung katapusan ng mundo, paghuhukom at lalo na, lagi po nating nababanggit yung pagdating ng ating Panginoon. Ito po kasi ang sentro, kaya nga ang tawag natin dito ay Christ-centered. Tuklasin ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Kaya sa bawat gabi natin pag-aaral, ang lagi pong sabi pa nga sa Bicol, ang laging rumbo, ang laging sentro, ang laging target ng ating topic ay lagi pong ang nasa gitna yung ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi, mga kapatid, magsimula tayo sa ating pag-aaral. Nabalitaan nyo na po ba yung tungkol sa Columbia Shuttle? Ano ho itong Columbia Shuttle? Naging well-known po ito, naging matutunog po ang tungkol dito. Ito po ay isang sasakyang papunta sa Himpapawid. Ito po yung mga astronaut na sumakay po doon. Bali, 7 po sila. At talagang lumulan sila doon sa sasakyang iyon. Ang tanong, ano ang nangyari sa kanila? Ito po yung kanilang sinakyan. Isang araw, ay ginulantang ng isang malaking balita ang buong New York. At ganito po ang naka-headline sa kanila. Na yun ikang shuttle na yon at ang mga nakasakay ay hindi na malaman kung saan napunta. Sa madaling salita, sila po ay hindi nakabalik. Kaya ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, nung 7 ito, ay gano'n na lamang ang kanilang lungkot. Hindi na nila makikita kailanman ang kanilang anak o may asawa man yun, yung iba, siyempre, naghihinagpis at wala na silang pag-asa. Sa gabing ito mga kapatid, pupunta tayo, maglalakbay ho tayo. This journey will not begin well, but end well. Ibig sabihin, ang ating pong paglalakbay na pag-aaralan ngayon ay hindi lamang sa umpisa maayos, kundi magtatapos tayo sa isang masayang hantungan. Ano ho? Ang ating commander ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang magdadala sa atin patungo doon sa ating talagang tahanan. Alam nyo, may mga tao na hindi naniniwala na ang maliligtas dadalhin sa langit. Pero tayo naniniwala na ang Panginoon ay nangako na maghahanda siya ng tahanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Ang ating uwian ay doon. Nako, kung gusto nyo dito lang, ang bantot na kaya ng hangin, ang pangit na ng ating mundo. Pinag-aralan natin, hindi na ho natin magagawa ng solusyon. Pasira na ng pasira ang sanglibutang ito. Kaya, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ay yung pangako ng ating Panginoon. Imagine natin, hindi na natin kailangan sasakyan. Minsan nanonood tayo ng mga telenovela, lumilipad eh. Ako mahilig ako mag-imagine eh. Ano kaya ako minsan yung lumilipad ng ganyan? Kaya nung minsan sumakay ako sa helicopter. Nung nagkaroon ng Hope Impact, yung ang Adventist noong, anong year nga yun? 2011. 2011. Nagkaroon tayo ng Hope Impact buong Pilipinas. Hindi pa uso ang drone nung time na yon.
ako ay kasama na sa team ng Amazing Grace Media Production ng CLC. Ako ang naka-assign na sumakay doon sa helicopter na do-document habang ang mga kapatid naka-uniform doon sa Pasay ay nagbabahay-bahay at namimigay ng mga basahin. Naroon kami sa itaas. Kinukuhanan ko ng video yung mga kapatid sa baba. Ang kasama ko nakasakay sa helicopter ay si Doc Ian na nasa Adventist Hospital sa Puerto at isang nurse na anak ni Pastor Rahagukok. Sabi ko sa piloto, sige ba, tagilid mo ba? Kasi kinukuhanan ko yung mga building at yung mga kapatid. Hindi ko alam, tagilid na pala. Kaya wala pang 30 minutes si Dr. Ian at yung nurse na kasama niya ay nagpababa dahil nahilo. Bumalik kami ng piloto, kaming dalawa lang. Sabi ng piloto, sir, ba't di ka nahihilo? Sabi ko, sir, ano kasi, sa Palawan, inaabot kami ng ilang buwan sa laot. Sanay na ako sa alon. Sabi niya, hindi ng sikmura mo. So doon, ang sarap pakinggan. Dinadaanan namin pati yung mga building sa Makati. Ang sarap pa, ini-imagine ko ako nakalipad eh. Ang sarap, mga kapatid. Yung aangat ka at ang kagandahan nun, sasalubong tayo sa ating Panginoon. Hindi katulad nung sumakay doon sa shuttle na yon, ay hanggang ngayon, hindi na malaman kung saan napunta. Dadaanan natin itong buwan na sa pag-aaral ng science ay tinatayang 93 million miles ang agwat mula dito sa lupa. Lalampasan po natin itong mga planetang ito, mga kapatid, yung Mercury, Jupiter, Saturn o kung ano-ano pa. At pagkatapos ang sabi ng isang kilalang writer, si Ellen White, ay aabot tayo doon sa open space ng Orion. Naroon yung pinto papunta doon sa kaharian ng ating Panginoon. Ang sarap mag-imagine mga kapatid. Ano po? Kumbaga ito na lang ang ating panggamot sa mga problema, sa mga hirap na ating nararanasan dito sa mundong ito. Ang ating laging pinaghuhugutan, ika nga, ng pag-asa yung pagdating ng Panginoon. Kung hindi tayo maniniwala sa ating Diyos, sa pangako ng ating Panginoon, ano na lang ang ating paghuhugutan ng pag-asa kapag nararamdaman natin ng ating buhay sa mundong itong parang wala nang kapag-asa. Dumarating sa time natin yan eh. Kahit ngayon, masaya tayo, pero may mga pangyayari. May panahon at oras na nakakaramdam tayo ng depression na talagang tayo ay wala ng pag-asa dahil sa mga problema. Mga kapatid, ipinahayag ng Diyos sa banal na kasulatan ang mangyayari sa huling mga aral. Kaya nga sabi natin, laging ang sentro ng ating pag-aaral ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Buksan natin ang unang talata sa gabing ito, Apokalipsis 14 at ang talata ho ay 14. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Nasa kanyang ulo'y may isang putong na ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Ang paglalarawan po ng talatang ito ay tungkol sa maluwalhating pagdating ng Panginoon. Merong korona sa kanyang ulo, hindi katulad ng siya'y mamatay. Bago siya mamatay, nang ipako siya sa cross, kinoronahan siya ng tinik. Narito ang mensahe ng pagtatagumpay. Nang dumating ang ating Panginoon sa unang pagkakataon, ay ilan lang ang nakaalam. Halos patago. Ipinanganak siya sa lihim na lugar. Subalit darating siya sa isang hayag na pangyayari. Kaya ang ating pag-aaralan, ang ating paksa ngayon ay may kinalaman sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ang tanong, paano ba inilalarawan ng Biblia ang pagdating ng ating Panginoon? Bukod sa sinasabi natin, siya'y nakikita ng mata. Hindi ho ito dapat pagdudahan dahil ito'y detalyado sang-ayon sa banal na kasulatan. Hindi po ito katulad, ang kanyang pagdating ay hindi katulad po ng UFO, unidentified flying object. Di ba? Hindi rin ho ang pagdating ng Panginoon ay katulad
ng isang sikat at napakaraming nahihikayat na preacher. Alam po ninyo, sa ating panahon, mga kapatid, hindi ko lang alam kung alam po ninyo, no? Merong magaling na preacher sa television, sa radyo, at talagang sa mga kilalang mga lugar sa Pilipinas. Pag nagsalita siya, pinapakilala niya ang kanyang sarili na siya po ay appointed son. Siya si Kristo. Hindi ako maninira, pero babanggitin ko po. Siya po si isang kilalang preacher, si Pastor Apollo Kibuloy. Nakapanood po ninyo sa mga television, malakas ho siya. Nandun siya sa Signal. Magaling na preacher to. Hindi ko sinisiraan, hindi ko sinasabing siya'y bulaan, pero sinasabi ko na ang pagdating ng Panginoon ay hindi sa ganong paraan. Hindi yung magpapa-interview sa television at kung saan-saan malalagay sa dyaryo. Hindi po ganon, mga kapatid. Sapagkat sinabi po sa Lucas 17:23, at sasabihin nila sa inyo, narito, huwag kayong magsiparoon, ni magsisunod man sa kanila. Pag meron daw mga tao, sabi, Panginoon, narito na. Nasaan? Nandun. Lagi kong binabanggit ito sa aking pangangaral. Sapagkat minsan na pong maraming naloko doon sa Taytay Rizal. Nung meron nagpakilala ang Kristo, dumating na nandun sa isang kwarto, gutom, nangangailangan ng mga grocery. Ang daming nag-donate na puno yung isang kwarto. Sinisilip nila, hindi pa niya handang magpakita ang Kristo. Wala pang ligo. Hanggang sa dumami, dumagsa ang donation. Isang umaga, wala na ang Kristo. Hakot yung mga donation. Sa iba't ibang mga lugar, meron pa nga nagkumandidatong presidente. Siya daw yung Diyos Ama, mas matindi. Mas matibay yung sikmura. Hindi na siya yung anak. Siya na yung ama. Ay talagang nangyayari ang mga bagay na ito. Sa talatang 23, sapagkat gaya ng kidlat na napagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Kahit na nasa kwarto ka pa, pag kumidlat, alam mo. At itong kidlat na sinasabi na kamukha ng pagdating ng anak ng tao, yung Panginoong Yesus, ay hindi ito kidlat na katulad ng ating nakikita, ay napakalawak ang abot po nito, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi lihim ang kanyang pagdating. Ang ating Panginoong Yesus ay darating mula sa itaas, hindi galing sa isang loob ng isang kwarto, tapos lalabas. Delikado, huwag ho tayong mapipiki, mga kapatid. Okay lang ma-scam tayo paminsan-minsan. Pero po itong pagdating ng Panginoon, huwag tayong papayag na mapiki tayo. Delikado. Merong isang mag-asawa. Itong mag-asawang ito, ang business nila, barbecue. Malakas kumita. Nagkaroon sila ng plano na sa isang bayan ay maglagay sila ng branch doon. Ito naman, nakangiti pa yung babae. Talagang lakas siguro ng kita. So, sabi ng kwento, doon sa nilipatan nilang bahay, sa backyard, iniwanan nila yung barbecue grill. Nung balikan nila, wala na. Pero merong ticket at saka merong notice dyan. Sabi po dyan, pahiram muna. Pasensya na po, hiniram muna namin. Pero meron ikang ticket dyan, sundan nyo lang yung instruction. So, nakasulat po doon sa ticket na meron pong, para sa kanilang dalawa, na meron po isang palabas. May nakalagay na address. Pinuntahan ho nila yung lugar. Ito yung lugar. Ewan ko ano mapapanood nila dyan. Pagbalik nila, sabi pa sa Bisaya, hamis na yung barbecue na wala na. Simot, wala na sa kanilang bahay. In short, nadinggoy, na-scam. Maliwanag. Kaya nga sabi, pag walang magpapaloko, tama ba yun? Bakit kaya sa dami na ng announcement na
Mag-ingat sa mandarukot eh. May nadudukutan pa rin. Pambihira. Namamalingki ako doon sa bagong palingki ng Taytay Rizal. Doon sa amin. Ang daming tao, linggo. Siksikan. Sabi ko, mag-ingat sa mandurukot. Hawak-hawak ko yung wallet ko. Abay, pagdating ko sa bahay, hindi ko na malaman. Hindi ko na malaman kung saan yung wallet ko. Ako pala yung nadukutan. Ako pa yung pa-warning, ako pa yung nadukutan. Ay di kuha ng panibagong lisensya, pastor. Pati yung aking mga card na nandun. Ulit. Pagawa ng affidavit of loss talaga naman, sabi ko. Pasabi-sabi pa ako. Ako bilang para yung biktima. Ang pagdating ng Panginoon, ang sabi po sa atin ay literal na pangyayari. Bakit natin sinasabi ito? Mamaya ipapaliwanag natin. Anong talata? Gawa 1:11. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Literal. Ang Panginoon umakyat, nakita talaga ng mga alagad. Hanggat tumataas na, wala na, hindi niya makita, nakatingala pa rin yung mga alagad. Sabi ng anghel, ba't kayo nakatingin sa langit? Yung nakita niyong umakyat, darating, ganun din. Ibig sabihin, literal. Kaya sinasabi natin ito dahil nga marami ang mga ngaral na magpapakilalang Kristo. Hindi man natin nakita kung saan ang galing. Kaya ginagamit natin yung mga talatang ito para pasinungalingan ang mga yan. So, literal siyang umakyat, literal siyang bababa. Siya yung nagpagaling ng mga may sakit. Siya din ang nagpakain ng maraming libo-libong mga tao. Iminulat niya yung mga mata ng mga bulag, nakalakad yung mga lumpo, pinggagaling ang mga may sakit at tapos ay ang patay ay kanyang binuhay. Siya yung nangakong darating. Ang pangalawa po, ang pagdating ng Panginoon ay nakikitang pangyayari, visible. Kanina literal, ngayon visible. Nakikita mismo ng ating literal na mata. Sa talatang 7, kapitulo 1 ng Apokalipsis, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. Nangangaral ako nung minsan sa Masbate. Totoo ba yung talata? Oo naman. Makikita siya ng bawat mata. Ay, nasa talata eh. Pati mata ng pinya. Makapamiluso po lang. Sabi ko kung may pigsa ka, Brad, pati yun, makakakita. Ngayon, ang sabi ho dito, lahat ng matang ibig sabihin, hindi lihim. Okay? Pangatlo, ang pagdating ng Panginoon ay maingay na pangyayari. Audible or audible. Malakas, hindi lihim, hindi sekreto. Talata, unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So may ingay, may sigaw, may tinig ng arkanghel. Tahimik ba ho yung sigawan ka kaya? Lalo na pag malapit sa tenga mo, tao lang yon. Dito, tinig, sigaw, ang arkanghel. Tapos may trompeta. Yung pakakak ho dyan, ibig sabihin, trumpet. Kasi minsan nagba-Bible study ko. Sabi niya, Kuya, ano ba yung pakakak? Palaka? Malalim mo kasi yung salin eh. Ay, palaka. Tayong palaka dito. Hindi yung palaka yan. Trompeta, yung turutot. Masabi sa atin. Maingay yun. Pagkabagong taon eh. Huwag na lang anya paputok, turutot na lang. Hala, turutot. Pa'y maingay din. So pagdating ng Panginoon, ganon kaingay. Kaya mali ho, alam niyo may relihiyon ngayon. Pag bumanggit ako ng samahan ng sekta, huwag niyong isipin sinisiraan ko ano. Gusto ko lang magbigay ng impormasyon sa inyo. Meron hong mahilig magbahay-bahay, meron pong mga magazine,
nasabi libre, tapos mamaya-maya sisingilin kayo pag nakita may pera naman kayo. Yan, yung mga saksi. Sila po ay nagtuturo na si Kristo dumating na noong 1914. Pag mayroong napunta sa inyong saksi, sabihin nyo, ay brother, hindi pala totoo yun. Kasi pag tinanong mo, nasaan si Kristo? Ay, maging saksi ka muna, saka mo makikita. Pabihira. No? Ang sabi, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya lalo na, pag mayroong Kristong nagpakilala, dumating na, at may nagsabi, si Kristo narito na. Ang tanong, meron bang nabuhay? Sino yun? Pag sinabi niyang ako, tingnan mo kung nabago na ang muka. Kasi ang pagkabuhay na mag-uli, mababago ang itsura. Pero kung yan ay kalbuhin at tagiyawatin, ay huwag kang maniwala dyan. Pinag-aaralan natin itong salita ng Diyos para huwag tayong madaya sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Kung ngayon, nangungulila tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kung ikaw magulang, namimiss mo na yung anak mo. Kung ikaw anak, namimiss mo na yung mga magulang mo, kapatid, asawa. Huwag mag-alala sapagkat pagdating ng Panginoon ay mabubuksan ang mga libingan yan. May ingay ang sabi dito. Tingnan nyo ang talatang 17. Unang Tesalonica, Kapitulo 4. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So kanina doon sa talatang 16, pagdating ng Panginoon, yung mga namatay na matuwid ay unang mabubuhay na mag-uli. Pagkatapos, pagdating ng Panginoon, hindi naman lahat ng tao patay, may aabutang buhay. Ang sabi dyan, tayong nangatitira. Sana makitayo na lang tayo. Ano? Huwag niyong sabihin, kayo. Kaya ayaw namin sabihin, kami, tayo. Ay anong mangyayari? Aagawin kasama. Pag sinabing aagawin, ay aangat, irarapture. Kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi siya bababa as in lalapag talaga. Tapos maglalakad-lakad, magsisirmon. Tulad ng sinasabi ng iba. Tatayo ng relihiyon, mangungulikta ng offering, hindi ganon. Hindi siya lalapag. Sasalubong tayo sa kanya sa alapaap. Sasalubungin natin ang ating Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, magsasalubong tayo sa alapaap. Pagkatapos ay maglalakbay na tayo papunta doon sa kalawakan hanggang doon sa syudad ng bagong langit at bagong lupa. Kasamay, yung mga nabuhay sa libingan, tapos tayo, malay natin mga kapatid, baka hindi natin maranasan ang kamatayan at makasama tayo dyan sa sinasabi na sasalubong sa Panginoon. Ay pagkalami kayo. Sarap na, mga kapatid? Pag di pa kayo naniwala, bahala kayo. Basta ako, maniwala talaga ako. Mateo 24:26. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Next, ang pagdating ng Panginoon ay maluwalhating pangyayari. So, hindi talaga sikreto, maluwalhati. Ang tunay na Kristo ay darating mula sa langit. Pag sinabi maluwalhati, glorious, talagang may liwanag, may sigaw, hindi pwedeng sikreto. Basahin natin yung talatang 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na paritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So tingnan nyo to. Ulitin natin, recap natin. Si Jesus ay darating, number 1, literal. Pangalawa, nakikita. Pangatlo, may ingay. Pang-apat, maluwalhati.
Ang pagdating ng Panginoon ay madamdaming pangyayari. Bakit madamdamin? Meron pong emosyon na mararamdaman ang mga tao. At talagang, ako nga, pag nagbabasa ako nito, gustong-gusto ko nang mangyari. Tingnan nyo to. Unang Korinto, 15:51 at 53. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Oh, ang ganda. Pagdating ng Panginoon, yung ating katawang nasisira, nabubulok, nasusugatan, babaguhin ng katawan na hindi na natinatablan ng sakit, ng sugat, ng anuman, wala ng rayuma. Yan ang problema ko eh. Kung kailan pa dito, saka sinumpong. Kaya gustong-gusto ko talaga na dumating na yung Panginoon eh. At gusto ko kasi may pangako siya eh. Kung ano man ang ikinalulungkot mong unti-unting nawala sa bahagi ng katawan mo, ibabalik ng Panginoon yan. Di ba, ang ngipin, problema mo nang kumain, wala na. Laway-laway ka na lang sa mais. Kamuti na lang na nasubrahan sa luto, kaya mo kainin. Eh di ba nakakalungkot yun? Tapos yun ang iba naman, may bukol, may sakit, kung ano-ano. Yung iba naman, buhok. Wala na, ibabalik lahat ng Panginoon yan. Napakagandang pangitain na pagdating ng Panginoon, hindi ka lang basta dalhin sa langit. Kasi kung dinala tayo sa langit, dala-dala natin yung sakit. Dito na lang ako. Ganon din lang eh. Eh, bago dalhin doon, kasi banal yon, malinis, ang dadalhin niya doon, siyempre, taong binago. Yung aking katawan, ang tawag po dito ay katawang panlangit. Glorious body. Wala nang kasiraan, wala nang kapintasan. Yan ho ang ating tatanggapin sa pagdating ng ating Panginoon. Ano mangyayari sa lupa, mga kapatid? Sa panahon na yon, kaya sabi natin madamdamin. Yung iba masaya, yung iba naman malungkot. Dahil ang building, ang sabi pa dyan, ay nag-uumpugan yung mga bundok, ay umuuga, mapapatag. Pero sa mga ligtas, ay nariyan ang proteksyon ng Panginoon. Ang ganda no, pag-imagine mo, may lumalipad-lipad. Sabi ng anghel sa'yo, welcome, kapatid! Tara, akyat na tayo sa inihanda ng Panginoon. Bangganda ron. Babalitahan tayo ng mga anghel kung gaano kaganda ron. Paano kung tayo'y nasumpungang hindi tapat? Sabi mo sa anghel, che, di ako kasama dyan. Wala listang pangalan ko dyan. Kahirap, mga kapatid. Samantala, kung handa tayo, meron tayong panampalataya, makakatitig tayo ng mukhaan sa mukha ng ating Panginoon. Apokalipsis 15, talatang 3. Mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Ito isang tunay na pangyayari, mga kapatid. Isang preacher, siya po ay na-aksidente. Papunta siya sa isang lugar kung saan magpipreach po siya. Pero siya ay na-aksidente. Siya po ay naging kawalan, malaking kawalan sa kanyang church, sa kanyang pamilya, kanyang mga kaibigan. Di ba ganun, pag may namamatay na mabuti, mabait, nakakalungkot. Di katulad nung namamatay na kinaiinisan. Pag nabalitaan mong patay na, ay, sa wakas, wala tayong problema. Pero pag mabait,
nalulungkot tayo. Di ba? Ang sabi ng kanyang asawa, sabi niya, di ba gano'n naman pag may namatayan, sabi ng asawa, sama mo na ako. Sabi na ako, kunin mo na rin ako. Tinulak. Ba't mo tinulak? Nagalit eh. Sabi lang pala niya yun, emosyon lang. Sabi naman ng asawa nito, parang gusto ko na po siyang makita o makasama. Kamamatay lang, gusto na niyang makasama eh. Ang ibig po niya sabihin, kasi asawa siya ng pastor ay ganito. Ang pastor na yon, habang nagdadrive, na aksidente on the spot, patay. Ang ibig sabihin ng asawa, sa pagmulat ng mata ng asawa niyang pastor, akala ng pastor, 1 minuto lang, ilang segundo lang ang nakalipas. Bakit? Ganyan ang buhay natin dito sa mundo, hindi natin alam kung hanggang sa ilan. Pagpikit ng ating mata, ang sunod na mangyayari, mumulat ito. At kung ikaw ay tapat, mukha ng Panginoon at mga anghel ang makikita mo. Pero kung tayo, ang mga tao na tipong matigas ang puso, walang pakialam, ayaw talagang maniwala sa susunod na pagmulat ng ating mata, baka mukha ni Satanas ang ating makita. Kaya ang sabi ng babaeng ito, tuloy ang aming biyahe ng asawa ko sa muling pagmulat ng kanyang mata. Pero ang biyahe namin ay papunta doon sa langit. Ang sarap. Sa kamila ng kanyang paghihinagpis ay naroon ang kanyang pananampalataya, matibay na paniniwala at panghawakan sa pangako ng Diyos. Opo mga kapatid, yung matagal nang hindi nagkita-kita, muling magkikita-kita. Ito yung great reunion kung tawagin. Ating mga kaibigan, mahal sa buhay. Nakaw, kilig na kilig ko. Ay talaga naman, kung matagal mo nang ginakita ang mahal mo sa buhay. Kaya lang, papaano kung ang iyong kabiyak ay hindi naniniwala? Siyempre ipag-pray natin, mga kapatid. Siyempre ipanalangin po natin. Kasi napakasarap na yung magpamilya ay magkikita-kita. Biro mo, lumitaw doon sa libingan yung isa. Tapos, pag yan, nakita niya yung kanyang kaibigan. Lumalabas din doon sa libingan. Ibig sabihin, pare-pareho pala silang naligtas. Meron kasi isang kwento, mga kapatid. May iksian ko lang. Na ipinakita sa kanya ng Panginoon yung lahat ng mangyayari. Na mayroon muling pagkabuhay. Sa maniwala tayo sa hindi, mayroon po talagang muling pagkabuhay. Ang mga matuwid sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Yung mga makasalanan, bubuhayin sila para iparanas ang ikalawang kamatayan. Kaya itong kabataang ito, anong lungkot niya nang siya ay muling mabuhay sa pangitain, sa kanyang panaginip, ay nakita niya na tapos ng unang pagkabuhay, nakita niya yung libingan niya sarado. Hindi nabuksan. Ibig sabihin, hindi siya ligtas. Di ba? Anong pelikula yun, Pastor? The Final Battle. Oh, The Final Battle. Merong movie na ganun. Ang ganda, iyak ako. Hindi ko tinapos kaya yung movie na yon. Kalahati pa lang iyak ako ng iyak. Patayin ko nga. Saka ko na lang tinapos. Kasi pinakita dun sa movie na yon, ang panahong darating para ipakita na tayo dapat ay handa, mga kapatid. Tingnan yung uusalin ng mga maliligtas sa pagdating ng Panginoon. Isaiah 25:9. At sasabihin sa araw na yon, narito ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ang ganda, no, mga kapatid? Napakasarap. Kaya dalawang tao ang aabutan ng Panginoon. Isang masaya, isang umiiyak, isang malungkot, mga kapatid. Tingnan niyo po. Paano yung mga masasama sa pagdating ng Panginoon?
Kung nabasa natin kung gaano kasaya ang mga ligtas, ano naman ang mangyayari sa mga buhay na masama na aabutan ng Panginoon? Basa. Apokalipsis 6:15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga kapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makatatayo? Ano ang nakalagay sa talata? Kahit gaano ka kagaling, gaano ka kakilala, gaano ka makapangyarihan, katalino, prinsipe, ganon din yung mga mabababang uri ng tao, alipin, malaya, lahat ng hindi karapat-dapat sa Panginoon, saan pupunta? Sa mga bundok na gumuguho, mas gusto nila na matabunan sila ng mga bato. Sa panahon yan, wala kang pagtataguan, mga kapatid. Ang mga makasalanan, mas gusto po silang madaganan ng gumuguhong mga bato sapagkat hindi sila makatingin doon sa mukha ng dumarating ang ating Panginoon. Doon nila mararamdaman na hindi pala sila karapat-dapat. Imagine, mas gustuhin matabunan ka ng bato? Ibig sabihin, nandun yung hindi nila may paliwanag na takot. Nandun yung kanilang, ang kanilang pagsisisi. Takot na takot sila sa galit ng Diyos. Bakit? Alam nila na binigyan sila ng pagkataong magsisi, binigyan sila ng pambalita, sinabi kung ano ang dapat nilang gawin para maligtas, pero hindi nila sinunod. Darating ang araw na yon. Mararanasan ng mga tao na hindi pinansin ang panawagan ng Diyos. Sila'y papasok doon sa mga gumuguhong bato at mas gusto po nila na matabunan sapagkat alam nila ang guilt sa kanilang pagkatao ay nangingibabaw. Huwag natin pangarapin, mga kapatid, huwag nating bigyan ng pagkakataon na mahila tayo sa ganyang karanasan pagdating ng araw. Ngayon pa lang ay paghanda na ho natin ang pagdating ng ating Panginoon. Ang sabi sa 2 Korintos 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang ating magiging hantungan ay sa pamamagitan ng ating pagpili ngayon. Ang sabi ng talata, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan, mga kapatid. Hindi bukas, sabihin, saka na lang pag malalaki ng anak ko, saka na lang pagka retired na ako, saka na lang pagka may time na ako. Hindi po. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Sa huling bahagi, mga kapatid, gusto kong pag-aralan din natin ito. Baka kasi marami tayong mga nanonood. Sabi mo, Brother Johnson, kitang-kita ng mga tao hayagan. Meron mga nagtuturo ng secret rapture na tinatawag. Question. Paano yung secret rapture? Alam niyo ba yung secret rapture? Ito po'y tinuturo ng ating mga kaibigang born again. Na pagdating ng Panginoon, bigla na lang nawawala. Kasama mo, bigla na lang nawala. Pagka-driver mo daw ay mananampalataya. Driver ng van. Tapos yung mga sakay, hindi. Bigla na ni rapture. Tumatakbo yung van, wala na driver. Ganon ang secret rapture. Pag piloto ka, patay. Biglang dumating yung Panginoon, ni-rapture na. Ay, yung piloto, mananampalataya, yung pasahero, wala, yung ibabagsak na, wala na yung piloto eh. Yun na ang turo ng secret rapture. Kaya dapat din natin alamin to. Daming mga viewer, dami pong mga ganitong paniniwala. Mga evangelical. Secret rapture. Ang kanilang pinagbabatayang talata ay ganito. Maganda na ho na ngayon din ay sagutin natin ang ganitong paniniwala. Sabi kasi dyan sa Mateo 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Datapat ito'y talastasin ninyo
na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang bahay. Ay kaya sabi niya, o di secret nga. Kaya sasabihin, alam niyo pagka doon sa aming video sa live streaming, daming comment doon. Minsan, nang iinis lang. Kaya unahan na natin. Ang tinutukoy ho dito ay yung oras ang hindi alam, hindi yung paraan ng kanyang pagdating. So yung time, walang nakakaalam. Kaya nga tulad sa magnanakaw. Wala nang magnanakaw na magpapadala ng notice o mamaya, 1:30, papasukin ko bahay mo. Labas mo na pera mo. Mayroon ba gano'n? Tapos ikaw naman, labas mo pera mo. May darating daw magnanakaw. Excited ka pa. Wala. Hindi sasabihin ng magnanakaw kailan siya papasok. Papasukin niya ang bahay mo, hindi siya magsasabi. Hindi inihalintulad ang pagdating ng Panginoon dahil magnanakaw din siya. Hindi. Kundi yung paraan ng kanyang pagdating na hindi walang makakapagsabi. Kaya kung meron pong mga tao na nagta-time setting, alam niya pa yung time setting, ibig sabihin, naglilagay ng date kung kailan darating ang Panginoon, huwag niyong paniniwalaan. Darating si Jesus sa oras na hindi natin inaasahan, katulad ng magnanakaw. 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa 2 Pedro 3:10, binanggit din uli, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang mga susunog. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay sorpresa sa mga hindi handa. Pero excited na ang mga taong mananampalataya. No? Kaya ang mga walang panahon sa Panginoon, magugulantang po talaga mga kapatid. Ano naman yung kahulugan ng talata na may isang kukunin, may isang iiwan? Ito yung basihan ng mga secret rapture. Ito po yung mababasa natin sa Lucas 17:35-36. Magkasamang gigiling ang dalawang babae. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Gilingan ba? Yung magkasama raw na gumigiling ng trigo. Yung isa kukunin, yung iisa iwan. Yun ang sinasabing rapture. Oh, saan naman kasama ko? Ba't wala na? Ni-rapture na pala. Sabi ng iba, mayroong secret rapture talaga. Subukan nyo, gusto nyong patunayan, hanap kayo ng born again bukas, tanungin nyo, anong paniniwala nyo sa pagdating ng Panginoon? Naniniwala ka ba sa secret rapture? Oo naman, ganun talaga sigurado, sasabihin. Sila po yung nagtuturo niyan. In fairness naman, tingnan natin yung mga talatang ginagamit. Sa talatang 26, at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ito din natin kukuha tayo ng sagot at paliwanag doon sa may isang kukunin, may isang iiwan. Hindi ho ito yung pagdating ng Panginoon ng secret rapture. Ito po ang sagot natin. Kung papaano daw sa panahon ni Noe, ng kaarawan ni Noe, gayon din mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Sa panahon ni Noe, may dalawang uri ng tao. Ligtas at napahamak. Yun ang ibig sabihin. Merong mga naligtas, merong napahamak. Conforme sa bilang, mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa talatang 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Anong nangyari sa panahon ni Lot? Merong mga napahamak, meron din naligtas. Sino yung naligtas? Yung pamilya ni Lot. Ligtas na sana asawa niya. Pero habang nasa malayo, lumingon. Siguro naalala niya yung kanyang GL Grandia. Naku, sayang yun, nakakukuha ko lang. O kaya, anong bahay man yan o anumang gamit
Nanghihinayang siyang maiwan. Naging haliging asin. Dalawang klase ang tao nun, naligtas at yung isa, klase ay napahamak. So sa pagdating ika ng anak ng tao, ay dalawang uri din. Maliligtas at mapapahamak. So, ang sabi po sa atin mga kapatid, ngayong oras na ito, ngayong gabing ito, gawin nating seryoso ang ating pagpili sa kaligtasan. Dapat ngayon na. Pwede naman kayong magpasya mga kapatid eh. Kahit na maraming gabi pa tayo magsasama-sama, pero ang pagpapasya para tanggapin ang Panginoon, hindi pa niya tatagal yan mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Toto pa rin niya ang kanyang pangako. Ito yung tinatawag sa Biblia na the Lord's promise. Juan 14:1-3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Napakaganda mga kapatid na isang pamilya. Napakagandang pagmasdan na isang pamilya na pari-parihong naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, sabihin ko kayo, meron na bang mag-asawa na narito? Pwede ba kita asang kamay? Yung asawa nyo nandito din? Wow! Thank you. Doon sa mga bisita ho, yung hindi pa kaanib ng Seventh-day Adventist, gusto ng Panginoon, kayo ay maging mananampalataya pareho. Kaya wag na wag kayong hindi tatanggap sa Panginoon. Alam nyo, ganito yon ang pamilyang Adventista. Si Cesar Montano, naging kaibigan namin, kami yung nag-Bible study sa kanya. Lagi po niyang binabanggit sa tuwing siya nagtitestimony. Kasi yung mama niya Adventist, yung papa niya, debutong Katoliko. Kaya, pag Sabado, nasa church siya ng Adventist, pag Linggo, nasa Katoliko. Maliit pa siya, sanay at talagang laging nasa simbahan ng Adventist. Pero nung nag-high school na, nawala na. Kaya hindi siya nabautismuhan. Pero hindi niya makalimutan sa tanang buhay niya mga kapatid. Yung tuwing worship, pag bago matulog, tatawagin talaga siya bago matulog. Buboy yung pangalan sa kanya. Worship na tayo. Pipilitin siya ng nanay niya. Pagdating ng umaga, tulog pa siya, ay pipilitin siyang hilahin sa higaan. Buboy, worship na tayo. Kabisado niya yung mga kinakanta. Kasi sa isang sambahayan, mga kapatid, meron pong tinatawag na worship ang pamilyang Adventista. Bago matulog, ay mananalangin, magbabasa ng Biblia, aawit, pagkatapos magnanalangin bago matulog. At bago magtrabaho, babangon, magbabasa ng Biblia, pagkatapos aawit, tapos ay mananalangin. Ang sarap ng pagharap sa gawain, sapagkat sila po'y inuna nila ang Panginoon. Ganun ho ang buhay. Kaya napakaganda. Kung tayo ay hindi mananampalataya mga kapatid, tapos mayroong mga anak na maliliit, anong uri, larawan ng pamilya ang ipapakita natin sa ating mga anak? Kaya bakit may mga anak lumalaking barumbado? Ay nakita nila sa mga magulang nila, wala namang worship eh. Kung gusto naman ng masayang pamilya, ngayon pa lang, habang maliliit pa yung mga anak mo, magpasya ka na, kapatid. Dahil dadalhin mo yung iyong mga anak. Lalaki yan na may takot sa Panginoon. Ang pinaka-epektibong pundasyon para mabago ang buhay ng isang kabataan ay sa magulang. Ito yung tinatawag nating pinakapangunahing school ng mga bata. Kung hindi mo kasama ang iyong asawa ngayon, ikaw na mismo sa iyong sarili ang magpasimula at darating ang araw
yung asawa mo at pamilya ay maaring makasama natin sa paghihintay sa ating Panginoon. Sa panahon ng pagdating ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi nga ng ating binasa, ay magkakaroon, hindi lang parang kidlat, magkakaroon ho talaga ng matinding kidlat. Kaya hindi ho ito lihim. Bago makita natin ang kapahayagan ng ating minamahal na tagapagligtas, isa sa uli ng mga anghel ang mga sanggol sa kanilang mga magulang sa araw na yon. Kaya nga, napakaganda ng senaryo o pangitang ipinapakita ho sa atin. Ang pagbalik ng anak ng ating Panginoon, mga kapatid, sabi sa Apokalipsis ay magkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Bakit katahimikan? Sapagkat darating siya, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Darating dito, tapos bubukod yung mga maliligtas sa hindi maliligtas. Kapayapaan sa langit. Napakamaluwalhating pangyayari, mga kapatid. Sa paulit-ulit na ating pagbabasa ng mga talata, ang aking dalangin, kapatid, kaibigan, sana ito ay tumimo sa ating mga puso at isipan. Ang tanong, meron bang bagay na makakahadlang sa iyo upang maging handa sa pagdating ng Panginoon? Ano ang sagot niyo, mga kapatid? Sagutin niyo sa inyong mga sarili. Meron pa bang hadlang? Ano ang magiging hadlang sa iyo para tanggapin ang ating Panginoon? Kung sakaling ayaw mong tanggapin ang ating Panginoon, anong meron? Kung yan ay dahil lang sa mga hilig, bisyo ng ating nakasanayan, kapatid, iwanan na ho natin yan. Wala na pong panahon. Ang sabi po dito, meron tanging makapagbibigay sa iyo ng katiyakan ngayon at magpasawalang hanggan. Ito ay ang ating Panginoon. Tatanggapin po ba natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid? Tatanungin ko uli kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Sino ho dito ang handa nang tumanggap sa Panginoon sa kanilang mga buhay? Pakitaas ang kamay. Praise God. Maraming salamat po. Ngayon po ay gusto ko tawagin muli sa ating unahan ang ating kapatid upang magbigay ng tanging bilang. At muling, habang siya ay umaawit, ay kausapin ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya. Hilingan natin, natulungan tayo sa lubusang pagbabago. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating Panginoon.
Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Arinawa na naramdaman, naintindihan natin, naunawaan natin yung diwa ng awitin. Kaya muli sa gabing ito mga kapatid, yung mga kaibigan natin at kapatid na handa nang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, ay akin muling hinihilingan na tayo po ay tumayo at tayo po ay lalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, narito po muli kami, pinasasalamatan at sinasamba kayo sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong biyaya at kaligtasan na inyong inalok sa amin. Kami ngayon ay inyong binigyan ng pag-asa. Kami sumasampalataya na inyo na kaming binigyan ng puwang o bahagi sa langit na inyong inihanda. Kami po'y naniniwala at nangahawakan ngayon sa inyong pangako. At alam namin na anuman ang mangyari sa aming buhay at sa mundong ito, ay meron na kaming katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, dakilang Diyos, dinadalangin ko po ang aming mga kaibigan na narito ngayon. Ganon din yung mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Kung sila po ay sumasampalataya sa inyong pangalan, maaari po nawa, Panginoon, sa araw-araw na kanilang ginagawa, ingatan po sila. Ipadama sa kanila inyong pag-ibig. Ingatan ang kanilang kalusugan, mga hanap buhay, ang kanilang buong pamilya. At sa gabing ito sa aming pag-uwi, ay baunin namin ang masaganang pagpapala sa pamagitan ng inyong pabalita na aming natunghayan at napakinggan sa dakong ito. At inihiling din namin na linisin kami sa aming mga kasalanan. Patawarin pong aming nagawang kasalanan, lihim o hayag. Linisin kami sa aming mga karumihan. At ito'y aming sinasampalatayanan sapagkat hinihiling namin ito hindi sa aming sariling kapangyarihan, kundi sa aming buong pagtitiwala sa pangalan ng inyong bugtong na anak na siya naming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.